Ang init. Iyon ang unang naramda. Splat! Kasabay ng tunog ay ang pagkalat ng maitim na. Nabitawan niya ang basahan at panlinis na hawak niya. Nanlaki ang kanyang. Sa isang. Diyos Itinaas niya ang kanyang nanginginig na paningin mula sa mansa sa dibdib ng lalaki patungo sa mukha nito. At doon. Hindi ito basta-basta empleyado. Hindi it. Siya si Sir Ramon de Villa. Ang Sihi. Ang hari ng palasyong ito kung saan. Parang huminto ang oras sa malawak na lobby ng D. Hindi mo ba tinitingnan ang dinadaanan mo? Tanong ni Ram, ang boses ay hindi. Sir. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya, nautal niyang sabi, dali-daling. Isang mabilis. Tumigas si Lyra sa kanyang kinatatayuan, ang kamay ay nanatiling nakaangat sa ere, hawak ang maruming basahan. Ras Mula sa kung saan, isang babaeng nasa katanghali ang gulang na may. Tanungin mo ang empleyado mo, sagot ni Ram. Pagkasabi niyon, tumalikod na si Ram at naglakad paalis, na par. Ngayon, ang lahat ng atensyon ay nakailira at ref di zone. Ano ka ba namang babae ka? Tanga-tanga, sigaw ni Avref di zone, dinuduro-du. Nak! Sorry Poti. Halos hindi marinig na sa. Ano? Hindi ko marinig. Lakasan mo. Sorry po, ulit ni Lyra, mas malakas. Wala nang magagawa yang sorry mo. Sumunod ka sa akin sa opisina. Now! Nanginginig ang mga tuhod na pinu. Sa loob ng maliit at masikip na locker room, doon na bumuhos ang lahat ng luhang. Paano na si nanay? Paano na ang mga gamot niya? Paano na si Katrina, ang ate ni? Isang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanyang Termination notice, maikli nitong sabi. Kunin mo na lahat ng. Parang nabingi Dapat inisip mo iyan bago ka din. Tulala. Iyon ang tanging salitang makapaglalarawan kay Lyra habang inaayos niya ang. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. Ang dating pamilyar na lugar ay tila nanunuya sa kanya. Ang sikat. Mag-aabang na sana siya ng jeep ng isang making. Dahan-dahang bumaba ang bintana. Tinitigan siya nito ng ilang segundo, mga matang tila sinusuri ang kanyang. Sumakay ka. Isang alok na hindi matanggihan. Naiinis. Iyon ang salitang bumabalot sa umaga ni Ramon de Villa. Ang inis ay kasing pait ng itim na kapeng hinihigop niya sa malawak at tahimik na dining hall ng mansyon. Isang inis na nagsimula sa isang pilit na ngiti mula sa kanyang ina sa almusal, at natapos sa isang pangungusap na paulit-ulit na niyang narinig sa loob ng nakalipas na 6 na buwan. Ram, anak, napag-usapan na namin ni Isabelle ang tungkol sa mga detalye ng kasal. We just need your final approval on the venue. Hindi siya sumagot. Itinuon niya ang kanyang pansin sa pagbabasa ng balita sa kanyang tablet, kahit pa ang mga letra ay lumalabo sa harap ng kanyang mga mata. Ramon, pag-uulit ng kanyang ina, si Doña Elvira, na may diin sa kanyang pangalan. This wedding is for the good of the company. For the good of this family. It is your duty. Tungkulin. Duty. Napapikit si Ram. Ilang beses na ba niyang narinig ang salitang iyon? Ang buong buhay niya ay binuo ng salitang iyon. Tungkulin sa pamilya, tungkulin sa kumpanya, tungkulin sa pangalang de Villa. Tila isa siyang koronang ipinapasa-pasa, makintab sa labas, ngunit mabigat at malamig kapag suot na. Bigla, sumagi sa isip niya ang nangyari kanina sa lobby. Ang takot sa mga mata ng babaeng tagalinis. Ang paraan ng pagyanig ng mga kamay nito. Ang mansa ng kape sa kanyang puting damit. Sa lahat ng inis at pagkasakal na nararamdaman niya sa kanyang ina at sa buhay na ito, sa babaeng iyon niya naibuhos ang lahat. At sa unang pagkakataon ngayong umaga, nakaramdam siya ng ibang bagay bukod sa inis. Isang bahagyang kurot ng konsensya. I have to go, maikli niyang sabi, tumayo at hinalikan ang pisngi ng kanyang ina. Isang halik na kasing lamig ng umaga. Sa biyahe papunta sa opisina, hindi maalis sa isip niya ang babae. Hindi ang takot nito, kundi ang isang kislap ng pagtutol sa mga mata nito bago ito yumuko sa kahihiyan. Isang kislap ng dignidad na pilit nitong pinanghahawakan. At nang makita niya itong nakatayo sa gilid ng kalsada,
May hawak na paper bag, mukhang pasan ang buong daigdig, isang ideyang bigla na lang sumulpot sa kanyang isipan. Isang ideyang kakatwa. Isang ideyang mapanghimagsik. Kaya pinahinto niya ang sasakyan. Sumakay ka, utos niya, habang tinititigan ang gulat sa mukha nito. Gulat na agad na palitan ng pag-aalinlangan. Sir. I said get in, ulit niya, mas may diin. Nakita niya ang paglunok nito, ang paghigpit ng hawak sa paper bag, dahan-dahan itong umikot at binuksan ang pinto sa likod. Sa harap, sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa daan. Ilang segundong katahimikan bago sumara ang pinto sa likod at bumukas ang pinto sa tabi niya. Sumakay si Lyra, maingat na para bang ang bawat galaw niya ay maaaring makasira sa mamahaling leather ng upuan. Ang kaibahan ng kanyang simpleng damit at ng marangyang loob ng kotse ay napakalinaw. Saan po tayo pupunta, sir? Tanong niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. I'm offering you a job, diretsong sabi ni Ram. Nakita niya mula sa gilid ng kanyang mata ang pagkunot ng noo nito. Po. Pero tinanggal niyo na po ako. I changed my mind. You will be in a personal assistant. Doon na lumingon si Lyra sa kanya, ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang ekspresyon. Assistant? Sir, tagalinis po ako. Hindi po ako marunong sa trabahong iyan. You will learn. Isang tawa, isang mapait na tawa, ang kumawala sa mga labi ni Lyra. Sir, ano po ito? Laro. Dahil natapunan ko kayo ng kape, gagawin niyo akong katatawanan sa buong opisina. Huwag po, sir. Tama na po yung kanina. Pakiusap, ibaba niyo na lang po ako. Napahigpit ang hawak ni Ram sa manibela. Walang sinuman ang tumatanggi sa kanya. Walang sinuman ang nangangahas na pagtawanan ang isang alok mula sa kanya. Ang pagtanggi nitong puno ng pride ang lalong nagpagising sa kanyang interes. This was different. She was different. Hindi ito laro, mariin niyang sabi. I need an assistant. At ikaw ang pinili ko. Your salary will be 50,000 pesos a month. Natahimik si Lyra. Ang salitang key 50,000 ay tila lumutang sa hangin sa pagitan nila. Nakita ni Ram ang paglunok nito, ang panloob na debate sa mga mata nito. Nakita niya ang imahe ng reseta ng gamot, ang pangangailangan, ang desperasyon. Hindi ko po matatanggap, mahinang sabi nito, ngunit may bahid pa rin ang katigasan. Hindi po ako namamalimos ng awa. Good. Because this isn't charity, malamig na sagot ni Ram. Itinabi niya ang sasakyan sa isang ligtas na lugar at hinarap ito. Consider it your payment for the suit you ruined. You will work for me until your debt is paid. Ito na ang huling baraha. Ang pagbibigay sa kanya ng dahilan para tanggapin ang alok ng hindi nasisira ang dignidad nito. Isang bitag na binalutan ng lohika. Napayuko si Lyra. Tumagal ang katahimikan ng ilang sandali. At nang muli itong mag-angat ng tingin, wala na ang pagtutol. Napalitan na ito ng isang pagod at pilit na pagsuko. Sige po, sir. Tatanggapin ko po. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi ni Ram. Isang ngisi ng tagumpay. Ang unang araw ni Lyra bilang assistant ay isang tahimik na kalamidad. Ipinahiram niya muna ito ng isa sa mga corporate attire na laging mayroon sa kanyang opisina para sa mga emergency, ngunit kahit suot ang damit, halata pa ring hindi ito sanay. Ang paraan ng paglalakad nito, ang pag-iwas ng tingin sa mga matang mapanghusga ng ibang empleyado, ang pagkatulala nito sa komplikadong coffee machine na para bang isa itong alien technology. Pinapanood lang siya ni Ram mula sa kanyang desk. Naririnig niya ang mga bulungan sa labas. Siya ba yung janitress? Bakit siya naging assistant ni Sir? May nangyari siguro sa kanila. Hindi niya ito pinansin. Sa halip, may kakaibang kasiyahan siyang naramdaman. Ang paglalagay niya kay Lyra sa posisyong iyon ay isang malaking sampal sa lahat ng umaasang makakakuha ng pabor sa kanya. Isa itong mensahe. Isang mensaheng siya ang masusunod. Pinatawag niya si Lyra sa kanyang opisina. Ayusin mo ang schedule ko para bukas, utos niya, itinuturo ang tablet sa mesa. Oo po, sir. Kinuha ito ni Lyra, ang mga daliri ay nanginginig habang sinusubukang intindihin ang interface. Pinapanood niya lang ito, ang pagkunot ng noo nito sa konsentrasyon, ang paraan ng pagkagat nito sa ibabang labi.
May kung anong bagay sa determinasyon nitong matuto na nakakakuha ng kanyang atensyon. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Isang babaeng perpekto mula ulo hanggang paa ang pumasok, si Isabel Montenegro, ang kanyang fiance. May dala itong ngiting kasing tamis ng lason. Ram, darling, I was just in the area, T. Huminto si Isabel nang mapansin niya si Lyra, na nakatayong tila isang estatwa sa tabi ng mesa. Sinuyod ni Isabel ng tingin si Lyra mula sa sapatos nitong halatang hiniram lang hanggang sa buhok nitong hindi gaanong maayos. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabelle. Tumingin ito kay Ram, ang mga mata ay puno ng paghamak. Sino ang basahang ito, Ram? Mga tanim na lason. Basahan. Ang salitang iyon ay tumama kay Lyra na parang isang malakas na sampal. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng kahihiyang naramdaman niya sa lobby kahapon. Pakiramdam niya ay muli siyang naging ang hamak na tagalinis na may hawak na maruming basahan, nakatayo sa harap ng hari at ng kanyang reyna. Napayuko siya, ang mga pisngi ay nag-iinit. Hinigpitan niya ang hawak sa tablet na parabang doon siya kumukuha ng lakas. Narinig niya ang mahinang pagtayo ni Sir Ram mula sa kanyang upuan. Isabelle, sabi ni Ram, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng babala. This is Lyra Reyes, Genevieve new personal assistant. Lyra, this is Isabel Montenegro. Napilitan si Lyra na mag-angat ng tingin at tumango ng bahagya. Ma'am, sabi niya sa halos pabulong na boses. Ngumiti si Isabelle, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Assistant. Interesting choice, Ram. Tumingin itong muli kay Lyra. Sana naman marunong kang gumawa ng matinong kape. The last one he had was a disaster, I heard. Naramdaman ni Lyra ang panunuya sa bawat salita. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, ngunit ano ang sasabihin niya? Na hindi siya assistant. Na napilitan lang siya. Na ang tanging alam niyang gawin ay maglinis. That's enough, Isabel, putol ni Ram. Lyra, you may go. I'll review the schedule later. Nagmamadaling lumabas si Lyra ng opisina, ang mga salita ni Isabelle ay umuugong pa rin sa kanyang tainga. Sumandal siya sa pader sa labas ng pinto, huminga ng malalim para pakalmahin ang nagwawalang puso. Isang linggo. Sabi niya sa sarili. Isang linggo lang ang tatagal niya dito. Ngunit ang isang linggo ay naging 2 at ang 2 ay naging 3. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting natututunan ni Lyra ang mga pasikot-sikot ng trabaho. Mula sa pagtimpla ng kape na ayon sa eksaktong gusto ni Ram, itim, walang asukal, at sobrang init, hanggang sa pag-aayos ng tila walang katapusang mga meeting nito. Naging parang anino siya ng CEO, laging nasa likod, laging tahimik, laging nagmamasid. At sa kanyang pagmamasid, natuklasan niyang may ibang tao sa likod ng malalamig na mga mata at matigas na panga ni Sir Ram. Nakita niya ito nang minsan, pagkatapos ng isang tensyonadong board meeting, ay tahimik itong tumayo sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina, nakatingin sa malayo, ang mga balikat ay tila may pasan na hindi nakikitang bigat. Nakita niya ang lungkot. Isang gabi, dahil sa dami ng trabaho, inabutan na sila ng dilim. Nakatulugan niya ang pagre-review ng mga dokumento sa sofa sa loob ng opisina ni Ram. Nagising na lang siya sa pakiramdam na may mainit na bagay na ipinatong sa kanyang mga balikat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang suit jacket ni Ram na nakabalot sa kanya. Nakatayo si Ram sa may pinto, nakatalikod, hindi alam na gising na siya. Umuwi ka na, Yuna Reyes. I can handle this, sabi nito nang hindi lumilingon. Sa mga sandaling iyon, hindi ito ang aroganteng si. Siya ay isang tao lamang. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Lyra ang isang bagay na hindi niya dapat maramdaman. Isang kakaibang kaba. Isang uri ng kilig na dati ay sa mga pinapanood niyang drama lang niya nararamdaman. Ang balita tungkol sa kanyang bagong trabaho ay mabilis na nakarating sa kanyang pamilya. Tuwang-tuwa ang kanyang ina. Sabi ko na nga ba, anak, may itinatagong talino ka. Tingnan mo, assistant ka na ng C. Ngunit iba ang reaksyon ng kanyang ate Katrina. Wow, Lyra! Ang swerte mo naman, sabi ni Katrina isang gabi nang dalawin siya nito sa apartment. From janitress to personal assistant. Ang galing mong umakyat. May kung anong sarkasmo sa tono nito na hindi nagustuhan ni Lyra, pero isinantabi niya ito.
Marahil ay naninibago lang ang kapatid niya. Isang tanghali, nagulat si Lyra nang dumating si Katrina sa opisina, may dalang lunchbox. Pinadalhan ka ni nanay ng paborito mong adobo, masayang sabi nito. Surprise! Natouch si Lyra. Salamat, ate. Ang sweet mo naman. Siyempre. Para sa paborito kong kapatid. Nilibot ni Katrina ang tingin sa desk ni Lyra. Wow! Ang ganda pala dito. Ito ba yung mga papeles na inaayos mo? Ang hirap siguro niyan. Habang nag-uusap sila, aksidenteng kinatabig ni Katrina ang isang baso ng tubig na nasa mesa. Tumapon ang laman nito sa isang salansa ng mga dokumentong kakatapos lang i-print ni Lyra para sa isang importanteng presentasyon ni Ram. Ay! Sorry! Nako, ang clumsy ko talaga, sabi ni Katrina, kunwari natataranta. Nanlaki ang mata ni Lyra. 8. Yung mga papel. Dali-dali niyang pinunasan ang mga ito, ngunit huli na. Basa na at kumalat na ang tinta. Sorry talaga, Lyra. Hindi ko sinasadya, sabi ulit ni Katrina, ang mga mata ay nagpapaawa. Walang nagawa si Lyra kundi tanggapin ang paumanhin. Nagreprint na lang siya ulit, iniisip na aksidente lang talaga ang lahat. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating isang Biyernes ng gabi. Maagang natapos ang trabaho at nag-alok si Ram na ihatid siya pauwi. Sa una ay tumanggi si Lyra, ngunit nagpumilit ito. Pagdating nila sa kanilang eskinita, sinalubong sila ng kanyang ina. Sir, kayo po pala ang boss ni Lyra. Nako, maraming salamat po sa tiwala niyo sa anak ko. Halikayo, maghapunan muna kayo. Hindi na nakatanggi si Ram sa pamimilit ng matanda. Ang hapunan ay simple, sinigang na baboy, pritong isda, at kanin. Ngunit para kay Ram, nasanay sa mga pagkaing may pangalang hindi niya mabigkas, ang lahat ay tila isang piging. Nakita ni Lyra ang pagkamangha sa mukha nito habang pinapanood ang masayang kwentuhan nila ng kanyang ina. Nakita niya kung paano ito ngumiti, isang totoong ngiti, nang biruin ito ng nanay niya. Si Katrina, sa kabilang banda, ay hindi mapakali. Siya ang nagsisilbi kay Ram, panay ang papuri, at panay ang tanong tungkol sa trabaho at sa buhay nito. Ang bait niyo po pala, sir, sabi ni Katrina. Akala ko dati masungit kayo. Swerte ni Lyra sa inyo. Pagkaalis ni Ram, tinulungan ni Lyra si Katrina sa pagliligpit ng pinagkainan. Gabi na at kailangan ng umuwi ng kapatid niya. Habang nasa kusina, pasimple itong lumabas sa mailikod bahay para sagutin ang isang tawag sa cellphone. Nagtaka si Lyra. Dahan-dahan siyang sumunod, hindi para makinig, kundi para sabihing mag-ingat ito sa pag-uwi. Ngunit natigilan siya sa may pinto nang marinig ang isang piraso ng usapan, sapat lang para maintindihan niya. Kasama ko siya. Madali lang ito. Basta siguraduhin mo ang bayad. Napatigil si Lyra, ang hawak na baso ay halos mabitawan. Sino ang kausap ng ate niya? Anong madali lang? At anong bayad ang sinasabi nito? Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib, mas malamig pa sa yelong boses ni Sir Ram noong una silang magkita. Tumingin siya sa kanyang ate na ngayon ay bumalik na sa loob, may ngiti sa mga labi na hindi na niya malaman kung totoo o hindi. Pagbagsak. Nanginginig na tiningnan ni Katrina ang mga litrato sa kanyang kandungan. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Bago pa man siya makapagsalita, ang boses ni Ram, na puno ng kontroladong galit, ay pumuno sa loob ng taxi. Magkano? Tanong ni Ram. Magkano ka binayaran ni Isabel para sirain ang kapatid mo? Hindi iyon alam ni Lyra. Ang alam lang niya ay ang nakakabinging katahimikan ni Ram kinaumagahan. Pagpasok niya sa opisina, hindi siya nito tiningnan. Ni isang good morning B ay wala siyang narinig. Ang kape na inihanda niya ay nanatiling hindi nagagalaw sa mesa nito. May isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila, isang pader na gawa sa yelo, at hindi niya alam kung bakit. Ang bawat oras na lumilipas ay isang pagpapahira. Anong nagawa niya? May nasabi ba siyang mali? Bandang tanghali, isang babae mula sa EE ang lumapit sa kanyang desk. Edith Reyes, pinapatawag po kayo sa boardroom. Nakahinga siya ng maluwag. Marahil ay may ipag-uutos lang si Sir Ram. Tumango siya at sumunod. Pagbukas ng pinto ng boardroom, natigilan siya. Nandoon ang lahat ng miyembro ng board.
Nandoon si Doña Elvira, ang ina ni Ram, na nakatingin sa kanya na para bang isa siyang basura. Nandoon si Isabel, nakangiti ng matamis. At nandoon si Ram, nakatayo sa dulo ng mahabang mesa, ang mukha ay parang maskarang walang anumang emosyon. Maupo ka, Lira, sabi ni Isabel, na para bang sila ay matalik na magkaibigan. Umupo si Lira, ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. May mali. May napakasamang mangyayari. We called this meeting, pagsisimula ni Isabel, to discuss a serious security breach in this company. Itinuro nito ang malaking screen sa pader. For the past few weeks, confidential information about our upcoming projects has been leaked to our biggest competitor, the Alcantara Corporation. Sa screen, lumabas ang logo ng De Villa Group at ng Alcantara Corp. We conducted an internal investigation, patuloy ni Isabel, ang boses ay puno ng peking kalungkutan. And we found the source of the leak. Ang sumunod na lumabas sa screen ay isang larawan. Isang larawan niya. Nakaupo siya sa isang coffee shop, kaharap ang isang lalaki. Sa ilalim, may caption, Lira Reyes in a secret meeting with M. David Alcantara, ni of Alcantara Corp. Nanlamig ang buong katawan ni Lira. Hindi kailanman ay hindi pa niya nakita ang lalaking iyon sa buong buhay niya. Isa itong setup. Isang malinaw na kasinungalingan. Hindi totoo yan, bulalas niya, tumatayo. Pakipakita ang susunod na ebidensya, utos ni Isabel, hindi siya pinapansin. Lumabas sa screen ang mga kopya ng email. Mga email na galing sa kanyang pangalan, ipinapadala sa isang peking address na naglalaman ng mga detalye ng proyekto na siya mismo ang nag-encode. Ito hindi ako ang gumawa nito. Sabi ni Lira, ang boses ay nanginginig. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang nililingon niya ang bawat miyembro ng board. Walang naniniwala sa kanya. Ang nakikita niya lang ay pagkadismaya at galit. Ang huling pag-asa niya ay si Ram. Tumingin siya sa kanya, ang mga matay nagmamakaawa. Maniwala ka sa akin. Pakiusap. Ngunit ang mga mata ni Ram ay kasing lamig ng yelo. Ang sakit na nakita niya sa mga matang iyon ay hindi dahil sa pag-aalala para sa kanya, kundi dahil sa pakiramdam ng isang taong napagtaksilan. Naalala niya ang mga salita ng ina nito, pera lang ang habol nila. At ngayon, naniniwala na siya. Umalis ka, sabi ni Ram, ang boses ay mahina ngunit matalim, pumuputol sa bawat hibla ng pag-asa sa puso ni Lira. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Gumuho ang mundo ni Lira. Ang bawat salita ay parang isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang dibdib. Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng silid, palabas ng opisina, ang mga luhang malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang mga bulungan ng mga empleyado na nadaraanan niya ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Dire-diretso siyang umuwi, ang isip ay blanko, ang puso ay wasak. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang bahay, naabutan niya si Katrina na nanonood ng kumakain ng chichirya. O, Lira, ang aga mo ata, tanong nito, hindi man lang lumilingon. Hinarap siya ni Lira, ang katawan ay nanginginig sa galit at sakit. Bakit, ate? Lumingon si Katrina, ang mukha ay nagpapanggap na naguguluhan. Anong bakit? Bakit mo ginawa sa akin to? Sigaw ni Lira. Sinira mo ako. Sinira mo ang buhay ko. Natigilan si Katrina. Ngunit sa halip na takot, isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Isang ngiting mapanukso. Isang ngiting demonyo. Sabi nito, tumatayo. Nalaman mo na pala. Ang bilis naman. Hindi makapaniwala si Lira sa kanyang nakikita. Ate, kapatid mo ako. Kapatid, tumawa si Katrina, isang tawang walang kagalakan. Kapatid kita. Ang kapatid kong laging bida. Ang kapatid kong laging mas magaling. Ang kapatid kong nakakuha ng atensyon ng isang Ramon de Villa. Samantalang ako. Ano ako, Lira? Laging nasa anino mo lang. Pera ginawa mo to dahil sa pera. Hindi lang pera, Lira, sagot ni Katrina, lumalapit sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy sa inggit. Ginawa ko ito dahil sawa na akong maging yung kawawang ate. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Sino ang kawawa ngayon? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Katrina. Ngunit tumawa lang ito. Inamin nito ang lahat.
Ang pakikipag-ugnayan kay Isabelle. Ang paglalagay ng ebidensya. Ang bawat kasinungalingan. Inamin niya ito ng may pagmamalaki. Napaatras si Lyra. Ang huling piraso ng kanyang puso ay nadurog. Ang taong pinagkakatiwalaan niya, ang sarili niyang kapatid, ang naghanda ng kanyang libingan. Wala nang natira para sa kanya dito. Sa isang iglap ng desperadong kalinawan, pumasok siya sa kanilang kwarto. Kinuha niya ang kanyang bag, isinilid ang ilang damit, ang kaunting ipon na naitabi niya. Hinalikan niya sa noo ang kanyang ina na mahimbing na natutulog, bumubulong ng paalam na puno ng sakit. Umalis siya ng bahay nang walang lingon likod. Sumakay siya sa unang bus na nakita niya, isang bus na papunta sa probinsya, kahit saan, basta malayo. Malayo sa lahat ng sakit at pagtataksil. Habang tumatakbo ang bus sa kadiliman ng gabi, nakatingin lang si Lyra sa bintana, ang mga luhay patuloy na umaagos. Pakiramdam niya ay isa siyang basyong bote na inaanod sa dagat, walang direksyon, walang laman. Bigla, naramdaman niya ang isang matinding pagkahilo. Isang pamilyar na pagduduwal na nararamdaman na niya nitong mga nakaraang umaga, na isinasantabi lang niya dahil sa stress. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang isip niya ay biglang nag-alala. Nanginginig na kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang kalendaryo. Tiningnan niya ang petsa. At tiningnan niya ulit. 1 linggo. 2 linggo. 3 linggo. Isang malamig at nakakakilabot na katotohanan ang bumalot sa kanya, mas masahol pa sa lahat ng sakit na naramdaman niya sa buong araw. Huli na ang kanyang buwanang dalaw. At alam niya kung bakit. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw ng purong takot. Nagdadalang tao siya. Nagdadalang tao siya sa anak ng lalaking nagtaboy sa kanya, sa gitna ng mundong gumuho sa kanyang paanan. Ang pagsisisi ng isang Nakatayo si Ram sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina, nakatingin sa mga ilaw ng syudad na unti-unting namamatay pagsapit ng gabi. Ngunit hindi niya tunay na nakikita ang mga ito. Ang tanging nakikita niya ay ang huling imahe ni Lyra, ang mga matang puno ng luha at hindi makapaniwalang sakit, bago ito tumalikod at tumakbo palayo. Nanalo siya. Iyon ang sabi ni Isabel. Iyon ang sabi ng kanyang ina. Napaalis nila ang iahas sa kumpanya. Ngunit kung ito ay tagumpay, bakit pakiramdam niya ay siya ang natalo? Ang opisina ay naging sobrang tahimik. Wala ang mahinang pagtipa ni Lyra sa keyboard. Wala ang amoy ng kapeng laging nakahanda para sa kanya. Ang kapeng hindi niya ginalaw kanina ay lumamig na, kasing lamig ng pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Isang malaking espasyo ang biglang nabuo sa kanyang paligid. Isang espasyong hindi kayang punan ng tagumpay o ng pera. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga ebidensya. Ang mga litrato. Ang mga email. Sa una, sapat na ang mga iyon para kumbinsihin siya, lalo na't sinamahan pa ng lason mula sa kanyang ina at ng galit mula sa sarili niyang pagdududa. Ngunit ngayon, sa katahimikan ng gabi, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa perpektong kasinungalingan. Ang litrato ni Lyra sa coffee shop. Pamilyar sa kanya ang lugar. At may isang detalye siyang naalala. Ang pader sa likod ni Lyra, isang mural ng mga butil ng kape. Naalala niya, 2 linggo na ang nakakaraan, dumaan siya doon at nakita niyang tinatakpan iyon para sa isang renovation. Imposibleng doon kinunan ang litrato sa petsang nakalagay sa report ni Isabel. Isang maliit na butas. Ngunit para kay Ram, sapat na iyon. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tinawagan niya ang head ng security. I need the full, unedited footage of the 35 floor from yesterday until this afternoon. All angles. Send it to Jinwei personal computer now. Habang hinihintay ang mga file, sinubukan niyang tawagan ang cellphone ni Lyra. Cannot be reached. Sinubukan niya ulit. At ulit. Walang senyales. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang puso, mas matindi pa sa galit na naramdaman niya kanina. Nang dumating ang mga video file, ikinulong niya ang sarili sa opisina. Pinanood niya ang bawat segundo, ang bawat anggulo. Pinanood niya kung paano pumasok si Lyra sa boardroom, puno ng pag-asa. Pinanood niya kung paano ito lumabas, wasak na wasak. At pinanood niya ang mga oras bago ang meeting. At doon niya nakita.
Isang lalaki mula sa AK department ang pumasok sa kanyang opisina habang lunch break noong wala si Lyra. May dala itong EXP. Ilang minuto lang itong nanatili. Pagkatapos ay umalis na. Tiningnan ni Ram ang temestam. Eksaktong 30 minuto bago ang insidente ng key file corrupted noong 1 linggo. Lahat ay nag-ugnay. Pinatawag niya ang AK guy sa kanyang opisina. Kahit hating gabi na, ipinasundo niya ito sa bahay nito. Pagdating ng lalaki, nanginginig ito sa takot. Anong ginawa mo sa computer ko noong 1 linggo? Diretsong tanong ni Ram. O wala po, sir. Nag-check lang po ng system ni. Ikinasa ni Ram ang video sa kanyang laptop at ipinaharap sa lalaki. Huwag mo akong gawing tanga. Magsabi ka ng totoo o sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan. At kakasuhan kita. Napaiyak ang lalaki. Sir, napag-utusan lang po ako. Patawad po. Sino? Tanong ni Ram, ang bawat salita ay mabigat. Si Ma'am Isabel po, umamin ang lalaki. Binayaran niya po ako. Siya po ang nag-utos na i-corrupt ang file ng presentation at i-upload ang mga peking email at litrato sa system para palabasin na si Iber Reyes ang may gawa. Parang isang bombang sumabog sa loob ni Ram. Ang bawat piraso ng kasinungalingan ay nagkadurog-durog, at ang tanging natira ay ang napakasakit na katotohanan, si Lyra ay inosente. At siya, sa sarili niyang kamay, ang humatol at nagparusa dito. Isang nag-aapoy na galit ang pumalit sa pagsisisi. Galit kay Isabel. Galit sa kanyang ina. Pero higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at kumaripas paalis. Alam niya kung nasaan si Isabel. May dinner ito kasama ang mga kaibigan nito sa isang mamahaling restaurant. Walang pakialam si Ram sa mga taong nakatingin. Pumasok siya sa private dining room kung saan nagtatawanan si Isabel at ang mga kaibigan nito. Ram, darling. What a surprise, bati ni Isabel. Hindi siya ngumiti. We need to talk. Now. Sa harap ng mga kaibigan nito, hinarap niya si Isabel. Bakit mo ginawa? Ram, what are you talking about? You're making a scene. Bakit mo sinira ang isang inosenteng tao? Sigaw niya, hindi na napigilan ang galit. Umamin na ang Afi, alam ko na ang lahat. Nawala ang ngiti sa mukha ni Isabel. Pinalabas niya ang kanyang mga kaibigan. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nanlilisik. Ginawa ko yon para sa atin, Ram. Para sa pamilya mo. Ang babaeng yon ay isang hadlang. Hadlang saan? Sa kasal na ito. Kung ayaw mo, pwede mo namang sabihin. Hindi mo kailangang manira ng buhay. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Isabel. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Akala mo ba gusto ko ito? Akala mo ba itong kasal na ito ay tungkol sa negosyo lang? O sa pag-ibig? Magising ka, Ram. Lumapit ito sa kanya, ang bawat salita ay puno ng lason. Ang kasal na ito ang tanging paraan para iligtas ang pangalan ng pamilya mo mula sa kahihiyan na ginawa ng ama mo. Natigilan si Ram. Anong-anong sinasabi mo? Ang dakila mong ama, patuloy ni Isabel, ay muntik nang malugi ang kumpanya 10 taon na ang nakakaraan. At para isalba ito, tumanggap siya ng pera mula sa pamilya ko. Isang malaking halaga. Ang kasunduan. Isang araw, ang mga anak namin ay magpapakasal para pag-isahin ang 2 kumpanya at para mabayaran ang utang na yon. Ang kasal na ito ang bumubuhay sa De Villa Group. Kung aatras ka, babagsak kayo. At malalaman ng buong mundo na ang kinikilala nilang business tycoon na si Ricardo De Villa ay isang talunan. Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Ram. Ang lahat ng paghanga niya sa kanyang ama, ang lahat ng tungkuling pinanindigan niya, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi ni Isabel. Tumalikod siya at tumakbo. Ang tanging nasa isip niya ay si Lyra. Kailangan niya itong mahanap. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang itama ang lahat. Habang nagmamaneho siya na parang wala sa sarili, paulit-ulit niyang tinatawagan ang numero ni Lyra. Cannot be reached. Desperado niyang tinawagan ang landline ni Lyra. Ilang ring bago may sumagot. Hello?
Boses ng ina ni Lyra, umiiyak. Aling Martha, si Ram po ito, sabi niya, ninenerbiyos. Nandyan po ba si Lyra? Wala siya dito, iho, humahagulgol na sagot ng matanda. Umalis siya. Hindi namin alam kung saan nagpunta. At ngayon lang, may tumawag mula sa terminal ng bus. Si Lyra di. Ano po? Anong nangyari kay Lyra? Sigaw ni Ram, ang puso ay parang sasabog sa dibdib. Sir Ram, tulungan niyo po kami. Si Lyra, hinimatay siya. Ang unang nakita ni Lyra pagmulat niya ng mga mata ay ang puting kisam. Amoy gamot ang hangin. Ang kaliwang kamay niya ay may nakakabit na swero. Nasa ospital siya. Dahan-dahan, ang mga alaala ay bumalik, ang pag-alis, ang bus, ang matinding pagkahilo. Ang sanggol sa sinapupunan niya. Napahawak siya sa kanyang tiyan, isang tahimik na panalangin ang namutawi sa kanyang mga labi. Sana okay ka lang, anak. Lyra. Isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama si Ram. Ang dating perpektong ayos nitong buhok ay magulo. Ang mga mata niya ay namumugto, napapalibutan ng maitim na bilog. Ang mamahalin niyang sweet ay lukot na lukot. Mukha siyang taong hindi natulog ng ilang araw. Mukha siyang talunan. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Lyra ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, purong pagsisisi at sakit. Huwag kang mag-alala, mahinang sabi ni Ram na parabang nabasa ang kanyang iniisip. Ligtas kayo ng baby. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lyra. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa bigat ng lahat. Baby. Totoo nga. Sinubukan ni Lyrang bumangon, umiwas ng tingin. Umalis ka na, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matigas. Hindi umalis si Ram. Sa halip, lumuhod ito sa tabi ng kanyang kama, isang bagay na hindi niya kailanman naisip na gagawin ng isang Ramon de Villa. Lyra, patawarin mo ako, sabi nito, ang boses ay basag. Alam ko na ang lahat. Ang tungkol kay Isabelle, kay Katrina ang lahat ng kasinungalingan. Wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan sa lahat. Naniwala ako sa kanila. Ipinagkanulo kita. Patawarin mo ako, pakiusap. Kinuha nito ang kamay niya. Hindi niya ito binawi. Nakinig lang siya habang isinasalaysay ni Ram ang lahat ng natuklasan niya, ang pakikipagsabwatan, ang tunay na dahilan ng kasal, ang sikreto ng kanyang pamilya. Habang nagsasalita si Ram, ang galit sa puso ni Lyra ay unti-unting napapalitan ng awa. Nakita niya ngayon hindi ang isang aroganteng kundi isang lalaking biktima rin, isang lalaking ikinulong sa isang hawlang gawa sa kasinungalingan at tungkulin. Patawarin mo ako, ulit ni Ram, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ko hinihiling na balikan mo ako. Ang hinihiling ko lang ay ang pagkakataong itama ang lahat. Para sa'yo. At para sa magiging anak natin. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor. Umiti ito sa kanila. Good morning. Mukhang mas maganda na ang pakiramdam ng pasyente natin. Ms. De Villa, congratulations. Ms. De Villa, you are 6 weeks pregnant. Kailangan niyo lang ng maraming pahinga. Ms. De Villa. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin. Tumingin si Lyra kay Ram. Iyon pala ang sinabi niya sa ospital. Pagkaalis ng doktor, pumasok naman si Katrina, ang mga mata ay namamaga sa kaiiyak. Nang makita niya si Lyra, lumuhod din ito sa sahig. Lyra, patawarin mo ako, hagulgol nito. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Nabulag ako sa inggit. Patawarin mo ako, kapatid ko di. Tinitigan ni Lyra ang kanyang ate. Ang galit ay naroon pa, ngunit nakita niya rin ang pagsisisi. Tumayo ka, ate, mahinahon niyang sabi. Pinapatawad kita. Pero hindi ibig sabihin noon makakalimutan ko ang ginawa mo. Kailangan nating parehong maghilom. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking pagbabago. Tinupad ni Ram ang kanyang sinabi. Naghain siya ng kasong pandaraya laban sa Guy at isinapubliko ang katotohanan sa loob ng kumpanya, nililinis ang pangalan ni Lyra. Kinansela niya ang kasal nila ni Isabelle. Gaya ng inaasahan, sumabog ang eskandalo. Nag-pull out ng investment ang pamilya Montenegro. Ang sikreto ng kanilang ama ay nabunyag.
Ang De Villa Group ay nasa bingit ng pagbagsak. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nanatili si Ram sa tabi ni Lyra. Pagkalabas ni Lyra sa ospital, dinala siya ni Ram sa isang maliit at simpleng bahay na malayo sa syudad, malapit sa dalampasigan. Ito muna ang sa atin. Malayo sa gulo, sabi niya. Doon, sinimulan nilang buuin muli ang kanilang mga buhay. Walang naging madali. May mga araw na tahimik lang sila, ang bigat ng nakaraan ay nasa pagitan nila. May mga araw na nag-uusap sila hanggang madaling araw, inilalabas ang lahat ng sakit. At may mga araw na puno ng pag-asa, habang pinaplano nila ang pagdating ng kanilang anak. Natutunan ni Lyra na patawarin hindi lang si Ram at si Katrina, kundi pati na rin ang sarili niya. Natutunan niyang paniwalaan na karapat-dapat siya sa pagmamahal at kaligayahan, hindi dahil assistant siya ng isang kundi dahil siya si Lyra, isang matatag na babae, isang mapagmahal na ina. Natutunan naman ni Ram kung ano ang tunay na kalayaan. Ang kalayaan mula sa pangalan ng kanyang pamilya, mula sa bigat ng kayamanan, mula sa kasinungalingan. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang mga ari-arian para isalba ang kumpanya, hindi para sa ama niya, kundi para sa libu-libong empleyadong umaasa dito. Ibinigay niya ang posisyon ng isifi sa ibang mas karapat-dapat. Isang hapon, ilang taon ang lumipas, nakatayo sila sa balkonahe ng kanilang bahay. Karga ni Lyra ang kanilang anak na lalaki, isang bibong bata na may mga mata ni Ram at ngiti ni Lyra. Pinapanood nila ang paglubog ng araw. Si Ram ay hindi na ang makapangyarihang na nakilala niya. Isa na siyang konsultant, nagtatrabaho mula sa bahay. Simple lang ang buhay nila, ngunit puno. Puno ng pagmamahal, paggalang at kapayapaan. Masaya ka ba? Tanong ni Ram, niyakap si Lyra mula sa likod. Ngumiti si Lyra at sumandal sa dibdib nito. Sobra, sagot niya. Biglang tumunog ang cellphone ni Ram. Isang tawag. Tiningnan niya ito at ipinakita kay Lyra. Isang job offer mula sa isang bagong kumpanya. Isang pagkakataong magsimula muli sa corporate world, ngunit ngayon, sa sarili na niyang mga termino. Tumingin si Ram kay Lyra, nagtatanong. Tumango si Lyra, ang mga mata ay nagniningning. Ano man ang mangyari, haharapin nila ito ng magkasama. Hinalikan ni Ram ang noo ni Lyra, pagkatapos ay ang kanilang anak. Isang bagong simula. Hindi na isang pangalawang pagkakataon, kundi isang tunay at bagong simula na sila mismo ang sumulat, na binuo mula sa mga abo ng nakaraan at itinayo sa pundasyon ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon. At dito nagtatapos ang makulay at puno ng aral na kwento ni Lyra at Ram. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong paglalakbay kasama ang ating mga bida. Ang bawat minuto na inyong inilaan upang pakinggan ang kanilang mga pagsubok, tagumpay, at pag-ibig ay isang karangalan para sa akin bilang inyong manunulat. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin, isang paglalakbay sa lalim ng sakit ng pagtataksil at sa liwanag ng pag-asa na hatid ng pagpapatawad. Nais kong iwan sa inyo ang mga mensaheng sinikap nating isalaysay. Na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman nasusukat sa kanyang kasuotan, sa kanyang trabaho, o sa estado niya sa buhay. Ito ay nasusukat sa kabutihan ng kanyang puso at sa katatagan ng kanyang paninindigan. Nais ko ring ipaalala na ang pagpapatawad, bagamat mahirap, ay isang regalong ibinibigay natin hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili, ang susi upang makalaya tayo sa bigat ng nakaraan. At higit sa lahat, sana inapuno ang inyong mga puso ng pag-asa. Na kahit gaano kadilim ang kahapon at kahit gaano tayo nasaktan, laging may pangalawang simula na naghihintay. Laging may pagkakataong bumangon at buuin muli ang ating mga sarili, nang mas matatag at mas buo kaysa dati. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumago sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot mula sa pinagdaanan ni Lyra at Ram? Mangyaring ibahagi niyo naman ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.